makakausap natin, makakasama natin via Zoom ang bagong NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Director, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Tunying at Bok Jerry. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at magandang umaga po sa milyong-milyong taga-subaybay ng inyong programa po. Opo, Director, kailan po ba out-taking ninyo? Mamayang hapon po, sa alas 4 po. Sa Malacanang po ito, kay Presidente mismo? Kay Executive Secretary po. Ako po yung nakatanggap na ng abiso kahapon po. Opo. Marami pong mga nagulat. Bagamat kami ni Kumbachero, hindi lang namin masabi nung nakaraan pa. Gustong-gusto na naming i-announce. Kaya lang baka mausog. Opo. May mga nagtataka po kung bakit nagkaroon ng palitan sa NBA at bakit kayo po ba nag-apply sa posisyon na to, Director? Well, ako po ay nag-apply at napagsabihan din na kung maaaring makatulong po sa ating administrasyon ngayon. So, ako naman po yung nanggaling na sa public service kaya ako po ay nag-apply na rin upang muling bumalik po sa public service po. At ang in-applyan po ninyo, yan mismong posisyon na yan, Attorney? Opo. Okay. Siguro para lang makilala kayo ng ating mga kababayan, bagamat inisa-isa na namin kanina na kayo po ay hindi naman bago sa government service, pero yung specific, meron po ba kayong background sa law enforcement? Meron po. Kapag ako po ay naging general manager na po ng Manila International Airport Authority, kasama po sa aking mandato nung ako po ay GM ng NAIA, ay ang pagpapanatili po ng peace and order doon, kalabanan ng smuggling, kasama po yan. Katunayan, kasama ko po ang airport police at yung pong ating pong kaibigan, si Director Lito Magno, nagkataon kasalukuyang siya rin po ang naka-assign na NBI doon sa NAIA nung ako po ay general manager. At magkatulong po kami na nakahuli ng napakaraming mga illegal na droga, tapos yung pong mga smuggling at mga human trafficking, mga nahuli po namin yan nung panahon ako po ay general manager po ng Manila International Airport Authority. So meron. Ang marami hong nagulat, Attorney, dahil kayo daw kilalang, ang dami namin binanggit na mga position sa government under Duterte administration na inyong nahawakan. May ibang nangangantsaw pa na ang totoo raw ninyong pangalan ni Attorney Melvin Duterte Matibag. Inalagay na ang Duterte sa inyong pangalan. Kayo nga ho ang sumagot doon, Attorney. Well, sabi ko nga po, tayo po nanggaling sa public service. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang na-administrasyon ng ating nanungkulan. Nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po humawak ng ilang posisyon doon. Laguna Lake Development Authority, tsaka nga po yung sa airport. Nung binuksan po yung Terminal 3, tayo po yung nandyan. At nasubukan naman na po ang ating panunungkulan na yung ating pong katapatan ay hindi sa isang tao, kundi po kung saan yung mandato ng ating pong pinanunungkulan. Kagaya po nung tayo naglingkod din, nung panahon po ni Pangulong Duterte. Siguro po kaya maraming nagbabanggit ng ganyan. Tayo po ay naging Secretary General din po ng PDP Laban na political party po ng dating Pangulo. Oo nga pala. Pero matagal na rin po tayong bumitaw dyan for reason na tayo po may mga prinsipyong pinaniniwalaan na kung minsan hindi na align doon sa organisasyon o partido natin sinasamahan na kinakailangan tayo po'y umalis na lamang kung hindi po tayo naniniwala doon sa prinsipyong yung PDP, itinutulak ng ating sinasamahan. PDP Laban, ano? So ano na ho ang partido nyo ngayon? Wala po akong political party ngayon at hindi po tayo involved sa politika personally. Tayo po, nung natapos po yung termino ni Pangulong Duterte noong 2016, bumalik po ako sa private practice na ako po ay may law office dyan sa Taguig, sa BGC. Yung po ang aking inasikaso nung nakaraang taon po. So ito pong
ito pong pagkakatalaga sa inyo, wala bang specific na assignment na ibinigay sa inyo? O instruction? O instruction ang Malacanang? Mamaya po, amin po pag-uusapan din yan, pero nung nakausap ko po si Secretary Eric Bida, may mga tagubilin po na dapat pong gawin. At tamang-tama naman po, nung ako ay nag-iisip na lumahok sa NBI, ay yun na rin po yung direksyon na aking tinitingnan dahil sa nakikita nating panahon ngayon. So kasama po rito yung po bang modernization ng ating NBI. Kita po naman natin ngayon, iba na yung mga krimen eh. Marami pong nangyayari na krimen na gamit-gamit na po ngayon ay ang modern technology. Talaga. Yung mga scamming po, mga financial crimes na nangyayari na po, gamit po ngayon ng technology, through internet na. Marami pong mga kaguluhan na nangyayari na ang gamit-gamit yung technology. Yung po yung ating pong isa sa iniisip na improve dito at kasama na rin po siguro rito na aking tinitingnan yung pong napakasimpleng bagay pero pagkuha lang po ng NBI clearance na siguro po tayong lahat, bawat Pilipino, dumaan po rito at nakaranas na pumila, nahirapan. Siguro po digital age na ngayon, baka po magkaroon tayo ng short-term and long-term proposal on this na magkaroon po ng pagbabago po. Biniro ko nga kayo kailan ba? Lunes ba kayo ka-message? Sabi ko, penging NBI clearance ha? Kasi laging ganun ang problema. At saka, yung bang wala ka namang kasalanan, pero may hit ka. Dahil may kapangalan ka. Ayun, sana maremedyohan na po yung ganun. Parang laging ang burden kung batsero, doon sa aplikante wala ka namang kamalay-malay sa kasalanan ng ibang tao, Director. Tama po yan. Siguro po maganda dyan yung pag-interlink sa atin pong prosecution tsaka po sa mga korte, mas maging mabilis po. Ma-digitalize po natin ngayon. At meron naman pong mga technologies na sa iba't ibang lugar na maaari po nating pagbasihan upang ma-implement po natin sa ating pong bansa. Ang NBI po ngayon, marami po kayong trabaho. Binanggit nyo na kanina yung mga cyber crimes. Pero kasama din po kayo sa investigasyon ng flood control issues. Ano? Kayo po bilang isang dating mataas na pinuno ng PDP laban, bagamat sabi nyo nga ay kumalas na kayo sa politika, pero one way or the other, na-encounter nyo mga politicians na involved po dyan, ano po pwede nyo bigay na assurance sa ating mga kababayan na kahit na barka-barka daw, mga naging kaibigan nyo, wala kayong kikilingan. Wala kayong poprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ayun, oo. Tama po yan. Nakikita ko po kung maalala niyo po, ako po ay naging aplikante rin doon po sa posisyon na bakante po yung pagiging ombudsman. At nung ako po ay in-interview dyan, ang sinabi ko po simple lang, evidence-based po tayo. At yan din po yung lagi sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung po yung susundan natin. Kung anong ebidensya, saan tayo dadalhin, doon po tayo tutungo. At kaugnay po niyan, siguro po ang isa sa mga una kong gagawin ay yung pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya, Office of the Ombudsman, siyempre po sa Secretary of Justice, sa DILG, yung po mga ibang law enforcement agencies like the PNP, tapos yung po sa DICT, sasalihan din po natin yan, yung CICC, meron po silang mga kagamitan at teknolohiya na maaaring magamit para gawin po yan. At ang commitment nga po natin kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon po natin dadalhin po. Kaso kung ano man pong investigasyon. Kayo po ay outsider, outsider sa NBI. I'm sure meron na rin pong nagsabi sa inyo na baka may landmine na iwanan dyan at matapakan ninyo. Hindi naman katakataka yun sapagkat kung tutuusin, maraming mga taong gusto from the inside yung laging ganun yung pinuno nila. Lalo na dyan sa NBI. Lalo sa NBI, how are you going to deal with it? Well, naunawaan ko po yun at kaya nga po katunayan, isa sa aking mga unang, sabi ko po kay Director Lito Magno, ayoko sanang mag-turnover nang hindi ako nakakapag-courtesy call sa kanya muna. Makausap po siya. So ang akin po dito ay i-recognize ko na ako'y nanggaling po sa labas at yung po mga nasa loob ng NBI ay meron ng mga expertise po dyan. Meron na pong mga expertise.
Meron na pong mga expertise dyan sa kanilang ginagawa at kakailanganin ko po ang kanilang tulong. Ang akin lang po, I will also make a warning na wag naman po natin gawin na magkaroon yung sinasabi yung landmine para lamang yung pumasok na hindi tagaloob ay ating pong masabotahe. Sapagkat ako po, I'm willing to work with everyone. Patunay po yan ng aking track record sa aking mga hinawakang ahensya na pag pumasok po ako, wala po akong dinadalang napakaraming tao. Sapagkat naniniwala po ako sa sistemang nandoon. Kaya ang pakiusap ko po sa aking dadatnan, sa aking bagong pamilyang papasukin, bigyan po ako ng pagkakataon sapagkat kung ano man po ang success na aking matatanggap, siya rin pong tagumpay ng ahensya at ng bawat isang miyembro po ng ahensya ng National Bureau of Investigation. Tama kayo dyan. Sigurado, pagpasok nyo pa lang dyan, may ibang masama na ang magiging tingin sa inyo. Yung iba naman maluwag kayong tatanggapin. Lalo na dun sa issue ng, ito may nag-text sa akin, yung sa healthcare, isa raw concern ng mga taga-NBI ay yung healthcare system, Attorney Melvin. Yung isang concern ng mga NBI agents ay yung benefits, especially healthcare nila. Isa po sa ating titingnan dyan, i-review po natin kung ano yung mga benepisyo na hindi nakukuha at kailangan pandagdagan po ng bawat isa po sa ahensya. Yung trabaho po natin dito, syempre yung main mandate natin, yung law enforcement, investigation, pero hindi po natin dapat isang tabi yung pangangailangan po ng ating mga kasama sapagkat kung hindi po natin matutugunan yung kanilang mga pangangailangan, hindi rin po magiging epektibo ang kanila pong paglilingkod po sa ating tanggapan po. Opo. Saka pagka NBI kasi ibang dating kumbatsero, di ba? Parang ibang klaseng law enforcer ka eh. NBI ito. NBI ito. Teka muna, kayo ba sharpshooter, asintado ba kayo? Nakakapag firing pa ba kayo, Attorney Melvin, Director? Kailangan po sigurong mag-practice ulit. Medyo matagal pa po ako na involved din sa napahilig din po tayo dyan, pero hindi po tayo kasing galing ni Bok Jerry Baha. Champion yan eh. Baka magpaturo po tayo kay Bok Jerry Baha. Asentado po ito, kahit na nakapikit yung dalawang mata. Nakapikit. Director, good luck po sa inyo. Good luck po at maraming salamat. Sa amin kayo unang nagpa-unlock ng panayam, Director. At good luck po sa inyo. Kailangan nyo ng maraming good luck at prayers para po magtagumpay kayo sa trabaho po na yan. Maraming salamat po at aasahan ko po yung patuloy na support at panalangin po ninyo, Ka Jerry at Ka Tunying. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. NBI Director, bagong-bago, NBI Director Melvin Matibag.